Nais niyong ako'y mabuhay. Pag-ibig ko inyong ibigay. Magandang araw sa inyo, mga kababayan ko. Ito po ang oras at tinig ng katarungang pangkapaslangan ng Pilipinas. Nais ko lang pong talakayin ang tungkol sa isang paksang nais kong ipagkaloob sa inyo mula sa kaibuturan ng aking puso at budhi. Sapagkat bilang isang Pilipino, ako ay meron din namang tungkulin na ipalaganap ang katarungan at katotohanan. Bagamat hindi kailangan ang isang Pilipino ay mamasukan o kumandidato para maglingkod sa bayan. Pwede ka maglingkod sa iyong kapwa nang hindi ka namamasukan sa iyong pamahalaan. Di po ba? Kaya sa araw na ito at sa mga sandali ito, ang tatalakayin ko ay magpo-focus lamang sa isang taong narinig ko mismo at hindi ito chismis. Narinig ko mismo sa kanyang mga tinig nang siya ay sumali sa rally sa Liwasang Bonifacio. At ito ang walang iba kundi sa Ginoong Robin Hood Padilla. Sa umpisa, tatawagin kita ng senador. Bagamat hindi ko na kailangan makarating pa sa ito. Ang mahalaga, ang ating mga kababayan, ay marinig ang mga bagay na nagawa mo. Mr. Robin Hood Padilla. Alam mo ba na ang mga binitawan mong salita sa madla nung mag-rally sa Liwasang Bonifacio, lungsod ng Maynila, para sa akin, ay meron kang nilabag na batas? Ngayon, hindi ako magpapatumpik-tumpik nang sabihin mo na walang iwanan. Hindi mo iiwanan si Kibuloy na isang pribadong mamamayan. At ang larangan ay tungkol sa pananampalataya ng kanyang ginaganapan sa lipunan. Doon siya nakilala. Alam mo ba na matapos ang inyong butuhan sa Senado kung dapat siyang makontempt o hindi, ay tapos na. Tapos na rin ang warrant of arrest na iginawad ng inyong Pangulo sa Senado na si Zubiri. Ngayon, nang marinig ko ang iyong salita na hindi mo iiwanan si Kibuloy sapagkat siya ay bayani, siya ay kasama mo sa pakikipaglaban sa mga komunista at maaaring sa iyong maraming boto, kaya ka nagwagi, number 1 ka, at marami pang in short, utang na loob at saka pakikisama. Ulitin ko yung dalawa, pinakapuhunan mo utang na loob at saka pakikisama bilang kaibigan. Alam mo ba kung ano yung nagawa mong labag sa batas? Babasahin ko sa iyo. Ito yung tinatawag nating Republic Act 6713. Rules implementing the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employee, approved February 20, 1989. Sino gumawa nito? Ang origin nito, Civil Service Commission. Okay? Meron ba ba?
Meron pa. Diyan mismo sa inyong Senado, meron kayong tinatawag na manner of imposing discipline. Ito yon, title nito ha, Term of Office and Privileges Senate of the Philippines. Manner of imposing discipline. Okay? So, and conflict of interest. Alam mo, Mr. Padilla, para maintindihan mo ang aking gustong sabihin sa iyo, ito ay halimbawa ko sa isang kaso na nakarating sa hukuman ng Korte Suprema. Okay? Mula sa mababang hukuman, nakarating sa Korte Suprema ang isang kaso. Halimbawa ko ito para maintindihan mo. Pagdating sa Korte Suprema, yun ang last resort. No? Alam ng mga abogado at mga estudyante ng batas yan. Wala nang susunod doon. Pag nagdesisyon yon, it become the law of the land. Okay? Magbibiro ako, even that is wrong. It become law of the land. Okay. Okay. Ano ibig sabihin? Nagbobotohan ang mga associate justice at saka chief justice. Di ba? Kapag marami, yun ang mananalo. Dismiss o hindi. Ngayon, meron namang hindi bumoboto. Inhibit. Ano ibig ko sabihin? Ganon din nangyari sa inyo sa Senado. No? Pero bago yon, tuloy natin yung halimbawa ko. Pagkatapos may labas ang desisyon ng Korte Suprema at maraming bumoto na ito ang nararapat kasi interpretasyon ng kanilang pinaka-obligasyon mag-interpret, magpaliwanag ng batas. Tapos na. Ano ibig sabihin? Sports lang. Kahit masama loob ng ibang justices na natalo sila dahil kukunti ang boto nila, hindi sila nanalo. Let's say, sabihin natin death penalty. Maraming ayaw, nanalo. Okay. Tahimik sila lahat. Yan ang professionalism. Hindi sila pwede magbigay pa ng interpretasyon sa media. Hindi sila, ang sinasabi kadalasan ng mga yan, mga justices kahit sa ibang bansa. Well, kung yun ang yun ang aming alituntunin at palatuntunan sa hukuman na kung ano yung pinakamarami, yun ang susundin kahit na kami dissenting opinion. Di ba? Ngayon, yun ang professionalism. Di ba natapos na kayo sa Senado? At ikaw mismo, ibang klase ka. Talagang binabraso mo pa. No? Iniisa-isa mo pa. Wala namang ganun sa Supreme Court, di ba? Sila, kanya-kanya sila ng pag-iisip. Wala nung binabraso pa, kinakausap pa. Wala sa kanila yon. Pero, magkawig din yan. Sa Senado naman, pwedeng kausapin mo yun, di ba? Kasi, political body yan ang judicial, hindi naman politika So, papaliwanag ko lang halimbawa. Pareho lang yan. Nung matalo kayo, 4 lang kayo at marami, dapat tumahimik ka na. Yun ang ibig ko sabihin. No? Tanggapin mo na yun. Anong ginawa mo? Eto, sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. Kung ako si Robin Padilla at umattend ako sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, doon sa rally nila Duterte, at ako umupo, wala akong violation doon. Makita niya, sisimpatya. Di ko na naman malaman kung sila Cynthia nagsalita, no? Sila Harry Roque, hindi naman nanunungkulan yan. Yung sinasabi ko lang yung active nasa Senado, mga senador. Okay, alam ko si Cynthia umaten, no? Pero wala akong narinig. Si Bongo, hindi ko. Ito mismo narinig ko sa YouTube. Pag ikaw ay sumama dyan sa rally, okay lang yan. Tao ka Okay? O alam nila, kahit natalo ka, nagsisimpatya ka. Pero oras na tumungtong ka sa entablado at nagsalita ka na parang hindi mo matanggap ang desisyon ng Senado, nako, Mr. Padilla, doon ka mananagot sa batas. Yan ang ibig ko sabihin. Okay lang yun, hindi ka na magsalita, umating ka, pero nandoon ka pa. Tuwan-tuwa ka pa, pinalakpakan ka ng tao, sinabi mo, walang iwanan. Gagawin mo lahat. Haharangin mo lahat, in short, di ba? Mali yun, Mr. Padilla.
kumbaga sa Supreme Court, dapat tumatahimik ka, bawal yung ginawa mo. Alam mo kung bakit, ano resulta nun? Ang mga resulta nun, ito, sasabihin ko sa iyo, conflict of interest. Iba interest mo eh. Nag-conflict na. Alam mo, kapag oras na natalo, ang maliit na minorya sa boto ng marami, tapos na, sama-sama na yan. Wala nang division yan. Ibig sabihin, sang-ayon na sila. Ganon din sa inyo. Dapat isang pamilya kayo sa Senado, sama-sama na. Hindi ikaw. Iba ka eh. Diyan lang ako nakakita ng senador na katulad mo. Tapos na yung natalo na, mayroon ng contempt, mayroon ng warrant. Nagsalita ka pa. Mali yun, may conflict of interest. Yan ang unang-unang violation. Pangalawa, wala kang respeto sa Senado. Senador ka, binaboy mo yung bahay mo mismo. Alam mo, gusto mo maintindihan, ibig ko sabihin? Ito. Yung baho ng inyong pamilya, di mo dapat ilabas. Di ba? Pamilya yun eh. Hindi naman baho ng Senado yun eh. Obligasyon ng Senado sabihin kung ano yung tama. Nanalo yun. Pero, sinasangga mo, wala kang respeto. Bilang senador ka, wala kang respeto sa Senado. Saan ka nakakita ng ganyan? Dapat nire-respeto mo yung Senado. Hindi sila, Hontiveros. Hindi sila nire-respeto mo. Ang problema, pinipersonal mo, Mr. Padilla. Huwag mong pipersonalin kasi yung rango mo, hindi personal yun. Hinihiram mo lang yun. Pagkatapos ng termo mo, sibilyan ka na uli. Mag-aartista ka na uli. Hindi artista to. Tunay na buhay to. Senado ka. Ba't wala kang respeto sa sarili mong legislatura? Yan ang pangalawa mong violation. Mananagot ka sa batas niyan. Ano pangatlo? Disloyalty. Wala kang loyalty. Dapat, kung matalo ka man, katulad ng mga Chief Justice na natalo sa botohan, tahimik na sila. Yan ang professionalism. Hindi ka pwede magsalita laban doon. Kasi ang binababoy mo, yung bahay mo mismo, Senado, binabastos mo. Wala kang, ano pa yung disloyalty? Pag hindi mo matanggap yun, wala kang loyalty. Saan? Sa Senado. Saan pa? Sa bansa. Kalaban ka ng gobyerno. Ngayon, hindi pa naman napapatunayan eh. Sasabihin mo na hindi pa guilty si Kibuloy. Hindi doon ang usapan kung guilty o hindi. Procedural lang. Code of ethics ang pinag-uusapan natin dito, hindi finality of decision. Dapat lumagay ka sa tama, mag-ugali ka ng tama. Disorder behavior ka eh. Yun eh. Yun ang pang-apat mong naging kasalanan mo dito. Krimen yan. Conflict of interest. Ano ba? Wala kang respeto. Wala kang loyalty sa bansa. Hindi mo binagagalang ang Senado para ka rin si Kibuloy. Kung mo yun? Hindi niya ginagalang. Binabastos niya. Ganun ka rin eh. Nahawaan ka na. At ang pang-apat, disorderly behavior ka. Under the Senate interpretation. Meron dito sa Senado, Code of Ethics kayo. Ito, babasahin ko sa'yo. Yun, bago ko ito basahin, kasi konti lang ang oras na pwedeng makuha dito, baka tayo hindi maka-catch up. Pananagutan mo ito, Mr. Padilla. Sino ang dapat umaksyon dito? Ayan ang tanong. Senador President Zubiri, obligasyon mong disiplinahin ang tao mo. Ano man bagay na alam mong tama, di mo ganawa, ito'y ibibilang na sariling dugo at ibububo ng kasalanan mo. Tandaan mo yan, Senador President Zubiri. Wala na akong pakialam kung kaibigan mo si Kibuloy. Ministerial duty mo, disiplinahin mo si Padilla. Yan ang aking posisyon. Pag hindi mo yan ginawa, marami pa susunod na tarantadong senador. Tandaan mo, sinabi ko sa'yo. Kasalanan mo yan. Ikaw ang ama eh. Dapat supilin mo yan. Ipakita mo. Hindi lang si Kibuloy.
Hindi ko sinasabi na ako ilabang kay Kibuloy. We are talking here on the ministerial duty mo. Ha? Pagdating naman kay Mr. Padilla, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging senador niya. Hindi ko siya pinipersonal. Pero yung ginawa niya, pambabastos sa Republika ng Pilipinas. Ibaba mo, sa Senado, kasi tatlo sakay niyan eh. Senate, Supreme Court, and the Executive Malacanang. Di ba? Binabastos niya rin ang bansa. Wala siyang loyalty. Ang loyalty niya, nasa private sector, nasa private person. Liable ka, Mr. Padilla. Dapat kang disiplinahin ng Pangulo ng Senado, Mr. Subiri. Pag hindi mo yan disiplina anak mo, at yan pinalaki mong lapastangan, pinalaki mong sutil, wala nang kwenta, Senado. Hindi na kay kagalang-galang, sabi nga ni Senador Hontiveros. Kung sakali, sinasabi niya, kapag nagwagi si Kibuloy, bastos na, wala na Senado. Mabuti na, pirmahan mo yung warrant. Hindi ako labang kay Kibuloy, wala na akong pakialam kay Kibuloy. Ang sinasabi ko din, yung pag-uugali ng mga senador dito sa Pilipinas. Ayan lang muna. Ang pangalawang topic ko, ang pangalawang kong isusunod sa inyo ay yung Code of Ethics and Manner of Discipline na ginagawa ng Senado. Maraming salamat.